Sa mundo ng Hunter x Hunter, hindi sapat ang lakas ng katawan para masabi ikaw ang pinakamalakas. Dito ang tunay na sukatan ng kapangyarihan ay karanasan, talino at mastery ng Nen. At kapag pinag-usapan natin ang dalawang halimaw sa larang ito, si Isaac Netero noong kanyang prime at si Jen Fricks, ay sigurado mag-iinit ang debate dito. Simulan natin kay Isaac Netero. Sa kanyang prime, si Netero ay hindi lang malakas, siya ay isang alamat at sa sobrang tindi ng kanyang training, umabot siya sa punto na kaya niyang maglabas ng libu-libong suntok sa loob ng isang idlap. At isipin niyo ito mga idol, bago ka pa makakompleto ng isang kisap mata, tapos na ang kanyang buong atake. At ang kanyang ultimate technique na 100 type Kuan Yin Bodhisattva ay hindi basta-basta. Isa itong Nen ability na kaya maglabas ng napakabilis at napakalalakas na strikes mula sa isang higanteng statwa. At kahit ang pinakamalalakas na kalaban, halos hindi makagalaw laban dito. Ngunit tandaan mga idol, ang nakita natin sa laban niya laban kay Meruem ay hindi pa ang kanyang tunay na prime. At ibig sabihin mga idol, mas malakas pa siya noon. Ngayon pumunta tayo kay Jen Fricks. Si Jing ay hindi flashy mga idol, wala siyang ipinakitang over the top na laban. Pero wag ka magkakamali dito mga idol, siya ay isa sa mga pinakarespetadong hunter sa buong mundo. Isa siya sa iilang tao na kinikilala bilang top hunters, at kahit ang mga elite Nen users ay mataas ang tingin sa kanya. Ang pinaka nakakatakot kay Jing, talino at adaptability. Kaya niyang intindihin at i-replicate ang Nen abilities ng iba matapos lamang ito makita. Hindi lang basta panggagaya, inuunawa niya ang mechanics nito at ginagamit sa sarili niyang paraan. Ibig sabihin mga idol, habang tumatagal ang laban, mas lalo siya nagiging delikado. At dito na pumapasok ang tunay na tanong, kung maglalaban ang Prime Netero at Jen Fricks, sino ang mananalo? Kung pag-uusapan ay raw power, speed at overwhelming force, mahirap talunin si Netero. Sa simula pa lang ng laban, posibleng ma-pressure agad si Jing sa bilis at dami ng atake. Ang fighting style ni Netero ay parang bagyo mga idol, walang tigil at halos imposibleng i-counter head-on. Pero mga idol, hindi basta-basta fighter si Jing. Hindi siya yung tipong makikipagsabayan sa lakas kung alam niyang dehado siya. Ang estilo niya ay strategic. Hahanapan niya ang butas ng kalaban o obserbahan niya ang pattern, at kapag may nakita siyang weakness, doon siya atake. At ayon pa nga sa ilang pahiwatig sa istorya, si Jing mismo ay umaamin na si Netero ay nasa ibang level na. Ibig sabihin mga idol, may respeto siya sa lakas nito. Kaya kung diretsong laban, walang preparation, malaki ang chance na si Prime Netero ang mananalo. Dahil sa bilis at lakas niya, baka hindi mabigyan ng sapat na oras si Jing para mag-adjust. Pero kung bibigyan mo si Jing ng oras para mag-analyze, magplano at mag-adapt, ibang usapan na yun mga idol. Dahil sa mundo ng Nen, hindi palagi nanalo ang pinakamalakas. Minsan ang nanalo ay ang pinakamatalino. Kaya ang tunay na sagot, si Netero ang hari ng lakas at bilis, pero si Jing ay isang halimaw sa utak ng strategy. At kung sakaling magharap sila sa tamang sitwasyon, hindi posible na ang talino ni Jing ang magpabagsak sa isang alamat. Ikaw mga idol, ano sa tingin mo? Sa laban ng lakas kontra talino, sino ang pipiliin mo? Si Prime Netero ba o si Jen Fricks? I-comment mo sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang Hunter x Hunter theories at analysis.